Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Kanina yung sinasabi ko dapat na-embarrass si ano ron pero hindi, parang baliwala kay Diosdado Peralta Yung sabihin bayaran, kasi dapat pag may mga kaharap kang mga ganyang klase ng tao, maingat ka, di ba? Sa pagbibitiw mo ng iyong pananalita. O ngayon, hindi naman radyo yun di ba? Wala ka naman doon sa mikropono ng radyo yung programa mo. Lalo siya, public official siya Di ba? Katarantaduhan yung ang yabang nitong kumag na ito, mga kaibigan, Ngayon, sinasabi ko nga, itong si Diosdado Peralta, medyo hindi ako huwag tayo umasa ng ano dyan. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Nalagay sa ano yan sa survey. Bakit kayo sa survey kung wala kayong pinaplano, di ba? Sigurado yan yung kaso ni yung protesta labang kay Vice President Leni Robredo. Ang niluluto dyan. Talagang hindi sila bibitiw hanggat kahit na mabastos ang saligang batas bababuyin nila yan. Para lang, ika nga po, magkaroon sila ng proteksyon. Yun ang inahabol na proteksyon. Mga kaibigan, wala tayong papanigan kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko mo naniniwala kayo kay Marcos. Ako, isa na. Dun kay Marcos. Ibig sabihin pwede nang yung naniniwala rin ako na babuyin mo yung saligang batas para dun sa anak niya. Hindi ho ganun yun. Mga kaibigan, doon tayo lagi sa rule of law. Ang rule of law, si Leni Robredo Hindi naman kung sino Yan ang ninyo. Tina-timing lang yan. Pagka medyo naging delikado kalusugan yan, mga kaibigan, didesisyonan yan. Hindi ba? Dapat napahiya. Pero sabi pa nitong Justice Diosdado Peralta. It's already clean. Tinignan lang yung buhangin, It's already clean daw. May binabanggit na yung tungkol sa tubig, ito babasahin ko lang itong balita. Sabi ni Peralta, siya raw nalulugod na makita dun sa tubig na nakita niya sa Manila Bay. Sabi niya malinis na. Malinis na raw. Paano? Puti yung ilalim. Akala niya, pag nakita mong malinaw yung tubig, dahil nakikita mo yung ilalim, dahil puti yung nasa ilalim di ba? Akala niya, malinis na yun, di ba? Ang mikrobyo, hindi naman yung nakikita di ba? Hindi naman barometro sapagkat yung mikrobyo ng tubig, ano yan? Invisible yan sa mata ng tao. Di ba? Maniniwala akong malinis na yan. Sana, nag-swimming si Peralta ron. Di ba? Nagsuot ka ng swimming trunks, lumangoy-langoy ka ron. Tapos, ininom mo yung tubig. Sumampol ka, ito, inumin ko. Malinis na Di ba? Inumin natin. Yan. Dapat ganun ang ginawa ni Peralta. Ngayon, sabi niya, we came here to observe. Nagpuntaan niya kami dito para mag-observe.
at alamin, i-determine how far they have gone with the observation. Obedience to the continuing mandamus. Yun yung sinasabi natin. Ang clean up, ang nakalagay sa mandamus, continuous na paglilinis. Diba? Oh. Pagkatapos ay rehabilitation. Yan, mga kaibigan. Yun ang nakalagay sa mandamus na ginawad ng Korte Suprema. At si Peralta ay member diyan sa o chairman siya ng Manila Bay Advisory Committee. Sabi nga sa inyo, 13 ahensya yung kasama sila ron eh. Yung Supreme Court eh. Ngayon, ito raw ginagawang ongoing Manila Bay hindi rehabilitation yan. Di ba? Ang controversy dyan is sinira nila yung Hindi naman sila nagsasagawa, wala silang proof, evidence na nagsasagawa sila ng clean up sa pamamagitan nga po na sinasabi natin ang dapat na ginagamit dyan yung mga treatment para mawala yung mga mikrobyo na dadaloy papunta sa Manila Bay. Galing sa mga estero, sa ilog, di ba? Sa mga sewage system, diyan lahat tumatapon yan eh. Paano mo nasabing malinis na yan? Pati nga ang mga basura, diyan pumupunta yan eh. Pagka nagkakaroon ng bagyo, tulad ngayon, walang patidang ulan, mga kaibigan. Di ba? May bagyo eh. Hindi mo ngayon makikita yan. Pagkatapos ng bagyo, ulan pa nga lang, nakita na nila yung epekto na umitim na ulit. Lumitaw na yung itim na kulay ng dating burak pa nga yata yun eh. Dahil sa dumi ng Manila Bay, naging burak na rin yung bahagi ng dagat dyan. Naging burak, tumigas na. Mga kaibigan, hindi raw na-wash out yun. Wash in daw yun. Wash out, wash in. Pareho mong tatambakan yun. Ulit ng dolomite para bumalik sa puti. Di ba? Kay wash in, kay wash out, magtatamba ka. Tambakan ng tambak. Hanggang sa maubos nyo yung pera. Di ba? Kain ng kain niya. Parang slot machine niya sa casino. Di ba? Hulog ka ng hulog ng pera. Kain ng kain yung makina. Mga kaibigan. Di ba? Ngayon, may sinasabi pa itong si Justice Peralta kasi naka-kalendaryo pala ito para sa deliberation ng Korte Suprema. Pero basahin muna natin tong sabi niya, malinis na. What we can say about Manila Bay, ano sabi nito? The Chief Justice, Chair of the Manila Bay Advisory Committee, commented on the ongoing Manila Bay Rehabilitation Project meeting with DNR Secretary Roy Shimato and other agencies. Nagkaroon daw ng meeting ongoing Manila Bay tungkol sa Manila Bay Project. Pagkatapos nilang maka-meeting o makaharap to si Roy Shimato at iba pang agency. Ang meeting, which was initiated, ang nagpasimuno nitong meeting daw ay si Peralta, ay dinaluhan ng mga miyembro ng Manila Bay Advisory Committee members na sina Associate Justices
Rodil Salameda, Mario Lopez, Edgardo de los Santos, and Ricardo Rosario, Court Administrator Jose Maidas Marquez, and other government stakeholders. What we can say about Manila Bay, it's already clean. Malinis na pala eh. Bakit pa dinumihan ng dolomite? Justice Peralta, moderno na ho ngayon. Hindi ka na kukuha ng libro. Gumagamit naman kayo ng internet na ngayon, ng computer. Ba't di mo i-google yung dolomite? Para malaman mo. Ha? Kung ano ang sinasabi ng science about dolomite, laban sa kalusugan ng tao at ng kalikasan. Simple lang gagawin mo eh. Kung talagang lumilinis na yan, ano ginawa nila na paglilinis? Paano mo nasabi? Nag-swimming ka ba? Hindi ka naman nag-swimming eh. Sana ininom mo yung tubig. Kasi nung maliliit kami, nagsiswimming kami sa Manila Bay. Nalunod pa nga ako dyan eh. Isipin mo, ang lalim ng tubig dyan ha. Ang lalim ng tubig dyan sa pagkababa mo ng dike. Naku, nalunod ako riyan, liit kong bata. Kaya alam ko ang pakiramdam ng nalunod eh. Ang sama eh. Ang dami kong nalulun na tubig eh. Wala namang epekto yun sa kalusugan. Paano malinis pa that time? Wala pang reclamation eh. Nagpasimula talagang na pangunahing dahilan ng pagdumi ng Manila Bay, yung reclamation. Nagtambakan ng lupa eh, di humalo yun doon. Ganon din ang mangyayari dyan sa dolomite. Humalo yung tinambak na lupa doon sa kwan. Naging burak. Tumigas nga doon, naroon. Kaya ang baho ng Manila Bay, di ba? Ang bantot. Kamukha rin niya nung sa ibang bansa na sa Middle East country na gumawa sila ng mga man-made doon na parang entertainment ko mga hotels, mga ganon. Ang baho na raw ngayon doon. Paano nga tinambakan? Hindi ho ba, mga kaibigan? Sabi, malinis na, it's already clean. All the waters that go to the bay from the esteros are already clean. So, in other words, the purpose of the continuing mandamus is having clean water. And if you will ask me if I'm satisfied, I'm satisfied because the waters are clean. Baka naman, kwan yan ha? May yan. May palaman yan. Justice Peralta. Ang tanong dyan sa salitang kanto, total, pumapayag ka ng salita ang ganun, di ba? Sa harap mo, sinasabi, bayaran. Magkano yan? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ngayon, merong sinasabi din itong si Peralta na eto, atin na mo kung hindi magtaka ka na sabi ito daw paglalagay ng dolomite in its rehabilitation efforts. Rehabilitation efforts daw yun. Hindi another problem ang nilagay ninyo Hindi rehabilitation efforts yan. Corruption efforts yan. Nasabi daw dito, marami raw resort sa bansa at sa abroad ay gumamit daw niyan. Dinadagdag na aesthetics sa kanilang paligid. Nung tanungin po itong si Peralta tungkol sa dolomite, tumanggi si Peralta na magbigay ng komento. Ang sabi niya, a case for contempt. Ayan, may kaso pala Contempt.
against the DENR officials is pending before the High Court, and he is the justice in charge of the case. Siya pala ang may hawak nung kaso. At ito daw po ay magkakaroon merong scheduled deliberation po ito sa November 3. Anong araw papatak yun? Martes. Diba? Martes papatak yun. Pero November pa yun. Ayan po mga kaibigan. Ha? Simple lang ho yan eh. Pero may sinasabi ho dito na, ano ba yung sinasabi rito? Hihingan daw niya ng paliwanag. Ito ring DNR tungkol sa epekto ng dolomite sa tao. Epekto sa tao ng dolomite. Mga kaibigan, pinagsusumiti niya ng report sa pag-aaral tungkol sa epekto ng dolomite sa tao. Mga kaibigan. Siyempre, sasabihin niya, puro hindi totoo. Kung totoo sinasabi nito si Ahan Chen, tsaka nitong DNR, wala nang kasinungalingan sa mundo. Pag naniwala kayo sa sinasabi ng mga nasa gobyerno ngayon, wala na hong matatawag na kasinungalingan sa mundo, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! So yan po mga kaibigan. Dapat sana para napatunayan, dapat hindi ka nagko-comment ng gano'n hindi dahil sa pinupuna natin ito. Kasi ang sa ating pagpuna base doon sa scientific findings. 'Di ba? Itong mga ito, anong pinagsasabi nito? Anong pinangahawakan nito mga to? Siyempre, lahat ng sinasabi nila, katulad yung sinasabing malinis na Manila Bay, sila pinanggalingan nun Hindi ba? Siyempre, self-serving yun. Bakit? Para idepensa nila yung katarantaduhan ginagawa nila para mapanindigan nila. Mga kaibigan, bakit hindi sila ang authority na dapat nagsasabi na malinis na yung Manila Bay? Kung talaga malinis yan, di uminom kayong lahat dyan. Painumin mo si Simato, malinis na pala yan si Ahan Chen, ang painumin mo niyan. Di ba? Malinis siya, wala namang masama noon nga pag kami mga kung ano sugat ka, di ba? Lumundag ka lang sa sa dagat Lalo na bagong tuli ka, gagaling Una, may yan Yung asin ang nakakagamot dyan di ba? May calcium pa yan. Yan dagat. Painom mo kay Ahan Chen, tsaka kay Justice Peralta, kay Simato na laging na talaga rin kay Gloria ito noon Inaway, nagkagulo tuloy doon sa pinapuntahan sa kanya para siyang mag-troubleshoot. Ang nangyari, nagkaroon ng trouble dahil sa kanya. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Pagpapatuloy tayo mga kaibigan. Bihin nyo kung mali ako. Asan ba yung isang cellphone? Yan. Tanggalin mo na yan at baka sumobra na charge niyan. Ngayon ito. Hanapin natin yung ibang sinasabi niya. Sabi pa ni Ahan Chen na ito, nakita po na puro kasinungalingan
yung lumabas na nag-wash out yung white sand natin. Ayun. Nung disgrasya na, wala na yung white sand, ang tawag na niya natin. Ba sinali na tayo? White sand natin. Mantakin ninyo. Yan ang mga, oobserbahan ninyo yung salita para si Digong, di ba? Sundalo ko, pulis ko, pera ko. Yung pera ng gobyerno, pera niya raw. Oh. Pero pag uutang tayo. Kasali tayo ron. Uutang pa lang eh. Pag nakautang na, pera ko. Iyan na. Mga kaibigan, ganun din ho ito eh. Nakita po na puro kasinungalingan, yung lumabas na nag-wash out yung white sand natin. Natin! Ayun po eh. Natin. Tado! Ngayon, talaga pong mini-maintain ito. Yan. Kaya po, hindi pa mini-maintain. Mini-maintain daw pero kaya daw hindi pa mini-maintain ngayon dahil it is still under the jurisdiction of the contractor. May authority ba yung contractor? Gago talaga ito. Lahat ng palusot, mga kaibigan. Huli na kayo eh. Ha? Putimi. Lumabas na yung putimi. Diba? Lahat ng sinabing babala na mangyayari tungkol dyan, nangyayari na eh. Ang hindi pa lang, yung nagkaka-cancer. Kaya nga namin kayo, china-challenge ngayon. Manila Bay Challenge tayo ngayon. Lumangoy kayo. Diba? Matagal Hindi yung basta kunyari, langoy lang. Hindi. Mahiga kayo ro sa Dolomite. Katulad nung ginagawa sa Boracay, di ba? Nahihiga sa buhangin, di ba? Yun, taga white sand yun, di ba? Hindi Dolomite yun. Maghihiga kayo riyan. Tapos dumive kayo ron. Hanggang sa makainom kayo ng tubig. Para malaman nating malinis. Sabi nga the proof of the pudding is in the eating. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito namang isang, ano ba rito? Dali hanapin ko. Itong pagkakaupo pa lang nitong sa kamera. Sa kamera tayo. Alam niyo si Ahan Chen, magkakapareho yan Yan si Alang Cayetano. Ang estilo niyan, ganyan, pare-pareho. Maniwala kayo sa akin. Yan si Villapuerte, yan. Di ba na pagtatanggal ngayon yung mga ipinwesto nila, di ba? Ngayon, yun naman mga ipinwesto nila, ang tinatanggal ngayon. Mga kaibigan, ang daming, ganun talaga You reap what you sow. Di ba? Aani mo kung ano yung tinanim mo. Di ba? Ngayon galit kayo. Ito isang kamalian sa administrasyon nitong si Velasco. Kinu-question ngayon itong pag-assume at take oath bilang membro ng Kamara. Itong Duterte Youth Representative na si Duciel Cardema. Asawa ito nung si Cardemang mayabang, di ba? Ang tanong, bakit nauna mag-assume ng office kaysa doon sa pag-take oath? Yun. Kino-question ngayon ito ng isang abogado na nagngangalang Emil Marañon. Bakit daw itong si Duterte Youth Representative Duciel Cardema nag-assume na ng office bilang congressman
bago pa lang makapanumpa, hindi pa nakapanunumpa, nauna yung pag-assume. Sa special session ng Martes, di ba? Kasabay na pinanumpa itong si Cardema. At kasama na siya sa mga tinawag ang pangalan dun sa roll call. Pagkatapos nung session, si Cardema ay tsaka pa lang nanumpa. Hindi, yung nauna, yung ano sa kanya, yung ano tawag dyan? Yung nauna pala, no Martes, siya ay kasama sa roll call. Yon. Kasama siya sa tinawag. Di ba? Para roll call. Sige itong congressman. Yan. Tinawag na siya. Pero, nung pagkatapos na siya matawag, bandang uli, tsaka lang siya pinanumpa bilang representative nitong kontrobersyal na Duterte Youth Party List sa Congress. Pinanumpa siya ni Speaker Lord Alan Velasco. Ibig sabihin daw na ito si Cardema isinama sa roll call kahit na hindi pa siya nakapapanumpa. Nauna yung pagsama sa kanya sa roll call kaysa makapanumpa. Ang sabi ko dito, nagtataka lang kami bakit nauna mag-assume ng office kaysa doon sa pag-take out. So parang hindi ba pwedeng mag-antay muna bago mag-assume ng office? Yan, tanong ni nung abogado, si Maranyon. Ang punto dito, simple lang. Masyadong nagmamadali yata ang Duterte Youth na umupo sa Kongreso. They breach a basic procedure in administrative law that you take an oath first before assuming office. Siyempre, baka makakasuhan ka ng ano nun. Usurpation yun eh. Ikaw, halimbawa, bigyan ka ng appointment. Ikaw na ang ano. Ganyan ka rito. Hindi ka pa nakakapanumpa. Pero inassume mo na yung sarili mo doon sa opisina. Umupo ka na ron. Naggagawa ka na ng kung ano-anong tungkulin. Gumaganap ka na ng tungkulin. Usurpation of authority nga naman yun. Di ba? Ito, sabi ho dito kasi, meron daw nilabag na sa revised penal code. When it prematurely assumed office. Unang-una, under Article 236 of the Revised Penal Code, meron tayong crime na tinatawag na anticipation of duties of a public office. In other words, parang premature assumption of office. Di ba ganun ang katumbas nun, yung parang usurpation. Hindi pa ganap yung ano mo eh. Yung pag-upo mo hanggang hindi ka nakapapanumpa. Ang rule dyan is bago ka mag-assume ng public office, you have to take an oath of office. Manunumpa ka muna. Di ba? Tapos, that your loyalty is to the Constitution, is with the Republic. It is mandatory for a public official to take an oath of office. But for Maranyon, this is only one for the series of illegalities and unconstitutional acts that the party list has committed. Marami na raw, no? Ito'y isa lamang. From the moment they filed their petition to register until now, they seem to cannot even follow very simple rules
Hindi ko maintindihan kung bakit feeling nila exempted sila parati sa lahat ng rules, lahat ng batas, even sa pag-take out ng office. At kinwestiyon din itong si Maranyon sa Commission on Election, yung proclamation. Yung pagkakaproklama sa kanya ng COMELEC, meron din palang question dun na inihain si Maranyon. Ang sabi niya, it should have been the National Board of Canvassers and not the COMELEC and bank that should have proclaimed Cardema. Mga kaibigan, we have to make a distinction. It is not actually the COMELEC and bank which proclaims a party list organization. Hindi pala sakop ng COMELEC yung magpanumpa ng party list. Ang party list ay nandun sa National Board of Canvassers, mga kaibigan, na function. So, sabi it is actually the NBOC. Yun nga po, National Board of Canvassers. Now, sabi niya, we have to take note that the composition of the NBOC, National Board of Canvassers, and the COMELEC and bank is the same. However, under the Constitution, they are two different entities. That is why during the end, pareho nga naman ng trabaho, yung composition ng canvassers at saka ng COMELEC, pero sa ilalim ng saligang batas, sila ay may magkaibang entities o katayuan. That is why during the NBOC hearing, sinasabi nila na we are convening as the National Board of Canvassers, not as a COMELEC and bank. Yon. Sabi ni Maranyon, an illegal composition seemingly took place when the COMELEC and bank proclaimed Cardema and not the NBOC. Pwede ba maging iba yung gampanan ng COMELEC yung papel ng National Board of Canvassers? Sabi nung abogado, hindi. Kasi itong abogadong ito, election lawyer ito eh. Sabi niya, illegal composition seemingly took place when the COMELEC and bank proclaimed Cardema and not the NBOC. Yan yung tawag sa Omnibus Election Code when the body that proclaims a particular candidate is not actually authorized by law because the only authorized body to proclaim a party list candidate or a winning party list nominee is actually the NBOC and not the COMELEC and bank. Tama nga naman. Yung NBank sa mga gumagawa ng resolution, decision, di ba? Ibig sabihin ng NBank, yung lahat ng yung chairman, tsaka yung kung ilan yung commissioner nila, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, meron ba tayong birthday dyan? Wala may birthday ngayon, Kasi bumabagyo. Ganun ba yun? Magbabasa tayo rito, Sa mga... Naku, nakalimutan ko na naman magbasa ng text kanina. Ano to? Wala sinasabi. Puri lang ito eh.
Nabanggit ko na kanina. Alan, ano to? Nanonood daw si Alan Poblete sa Davao. Ayan po, mga kaibigan. Si may dala ng COVID ang inchik pero sila pa may express lane. Gusto na talaga tayong malipol. Dapat na tayong magising. Yan. Matagal na tayo dapat magising. Pati manggagawa ng print media galit kay Hitler. Tiyak susuko na yan. Panabas sa media mga kagaguhan ng China dahil kay Hitler. Hindi ko maintindihan kung ano ibig niyo sabihin. Walang ano tayo dito. Wala tayo mapapala rito. Dito sa mga text dito. Bumati na lang tayo. Ano po? Mga kaibigan. Matagal na tayo hindi nakakabati. Ngayon, babati tayo. Marilyn Payak. Gandang gabi po sa ating lahat. Kahit ang Dolomite ay natakpan na ng itim na buwangin, ayon, pinala na nila. Ewan ko kung paano nila paghihiwalayin ang buhangin na yun. Ay nga tinatanong na isa ano ba yan? Paano mo hiwalay yung puti sa dikulor? Kumbaga sa labada. Si John Narciso Llarena, binabati natin Don Filimon Injape. Si basta galit sa magnanakaw, si inutil pero love niya. Ano yan? Love niya yan sa English. Hindi. Ang sinasabi niya, iba sa ipinakikita niyang ginagawa niya. Yun Lito Pereira Bersamina. From Las Vegas, nanonood. Hubert Pang. Paano nakapasok si Antiporda sa gabinete ni Digong nila? Isang unqualified corrupter. Una doon kay, ano ba pangalan nun, yung mataba? Si Mijaldea. Doon daw nagsipsip. Guro, naghatag. Yan ang trabaho niyan Nung naupo si Pinoy, nagbigay ng pera yan kay Balsi. Diba? Nag-groundbreaking ceremony pa si Balsi pa nga ang cutting ng ribbon doon sa housing na housyaw, mga kaibigan. Sa lupa niya, ibinenta niya sa samahan kasi hindi niya maibalik yung pera. Pinalilitaw niya, binili ng lupa, yung pala may-ari ng lupa, siya rin. Lintik na mga racket yan, mga kaibigan. Si Reynaldo Isaga. O nga pala, patuloy yung pagtulong natin sa mga musicians, entertainers. At ako po, nagpapasalamat. Tingnan ninyo itong mga taong ito Alam ba ninyo na sa katotohanan po, ang mga nagpadala ng tulong at nagpapadala ng tulong ngayon sa atin, hindi ho nyo sila makikitang nanonood dito. Dito sa ating live stream. Siguro kung meron dyan, mga 1, 2, 3, ganyan. Pero, karamihan po sa mga nagpapadala ng kanilang tulong, nagugulat ako. Hindi ho sila palagi ang nanonood na makikita mo. Siguro, after the program sa YouTube na sila nanonood. Kasi yung iba, hindi ko ka-Facebook Mga kaibigan, nagugulat na lang ako at sa totoo lang napakalaki ng magagawa ng inyong mga naipadalang tulong. Hindi ho tayo tumitingin sa halaga. Siyempre, kung malaki, talagang malaking halaga yun. Maraming matutulungan yun. Kasi merong iba, meron ako nakausap na kukuha pa siya ng extrang o sideline niya para
maipagpatuloy niya lang ang pagtulong niya. Alam niyo, mabuti pa kayo, nauunawaan ninyo ang kalagayan nitong mga entertainers. Alam niyo, huwag naman magagalit yung iba. Kasi po, yung mga tinulungan natin, marami rin nagpapakamatay kay Digong, kay Digong nyo. Nagmumura pa ng ibang mga ka-Facebook nila. Nakikimura kahit di nila kilala. Pero wala tayong magagawa. Hindi naman tayo namimili ng kulay sa politika. Di bahala kayo sa ginagawa nyo. Ibig sabihin, pagdating sa pagtulong, hindi natin titignan kung sila'y digong nyo o kung sila'y matinong tao. Di ba ho? Ang importante na nakikita natin, kailangan nila. Natutuwa naman tayo dun sa iba na nakakatanggap ng tulong kasi alam nyo na kinukunan ng litrato, nakabili na kanya ako ng gamot. Yung iba naman nakabili na ng gatas ng bata. Ganun katindi, mga kaibigan. Kaya tama lang yung naging pasya natin nung itong buwan na to, 100 lang ilimit natin sa 100 para meron pang kasunod sa November. Hindi ko muna pinakawalan lahat yung pera. Kasi kung gagawin ko 150, wala nang 100 makakatanggap sa susunod. Ngayon, dahil may nagpapadala pa at yung perang natitira ay kasya pa para sa 1 buwan ulit. Para ulit sa 100 katao. Isa lang ang maipapangako namin sa mga nagpadala at sakali gusto pa magpadala yung iba. Alam mo ninyo hindi ho kayo mabibigo. Hindi namin kayo bibiguin. Dadating ang oras. Sabi ko nga, kung kailangan ninyo ng accounting, nasa amin ho lahat yan. Accounted po lahat yan. Minsan nga, yung pambayad sa remittance, kasi may bayad din yan 30 pesos. Sipin mo yun, kung 10, di 300, 300 din, di ba? 100, di 3,000 din yun. Malaking pera din yun. 3 tao rin sana matutulungan. Wala tayong magagawa Yun, abono ko na yun. Wala nang problema ho doon. Kami tinitiyak namin sa inyo na yung inyong mga tulong, umasa ho kayo. Hindi kayo mabibigo. At yun ay makakarating sa mga dapat mabigyan. Kasi minsan may nakakainis din Para bang ginagawang obligasyon mo yung pagtulong. Nabuisit ako doon sa isa, dinilit ko nga. Sabi ba naman ano ba yan, totoo ba yan? Naloloko lang yata kayo Akala mo ba gobyerno ko? Mga kaibigan. Kaya hindi rin, alam nyo, kailangan matibay-tibay ka rin pagka tumutulong ka di ba? Sa bagay, matagal naman Hindi lang natin sinasabi yan May mga natutulungan din tayo. Pero bandang uli, pasasamahin ka pa nun. Wala kasama sa buhay natin yan di ba? Mahalaga, nagawa natin yung ating bahagi na tayo tumulong. Hindi ko lang pinag-iintindihan. Mga ganyan-ganyan. Pag inintindi mo pa yan sa dami ng ating problema Kala ko ba walang may birthday? Birthday pala ngayon ni Alexandra Samantha Grace at Casey Fernandez ng Pampanga. Birthday daw po nila ni Alexandra Samantha Grace at Casey Fernandez ng Pampanga. Dahil birthday nila ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa
magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Sina Eric Partosa, binabati natin, no? Ng Reno, Nevada. Si Nelson Beblañas. Marami pa akong kwento na tatanggap natin. Pero ayoko nga banggitin. Alam niyo ba tayo banggitin yung pangalan ng mga musician? Dadating ang araw, malalaman nyo rin Doon sa okasyon natin inihahanda kong okasyon para sa 1 taon. Pagdiriwang ng anibersaryo ng Lapid Fire. Kasi ayokong magmukha silang kawawa, di ba? Babanggitin mo pa ang pangalan. Alam natin, maliit lang na bagay, pero sa ganitong panahon, lahat tayo nangangailangan. Totoo niya, kami nangangailangan. Sino ba ang hindi? Di ba? Wala akong hindi nagipit ngayon. Kaya lang, may mas higit na nangangailangan. Lalo na yung mga musician, walang trabaho yan. At walang kasiguruhan kung kailan sila makakabalik. May mga pinapayagan, pero bawal ang inuman. Di ba? Doon may mga entertainer mga kaibigan wala, hindi pinapayagan magbukas yung mga, ang tawag mo ron? Mga establishment, yung mga gimikan, yung walwalan, kung tawagin nila. Si Rosalie Alfonso Orejana ng San Diego, California, pinababati ni Rogelio Orejana. Teka, may babatiin ako dito kanina pa ito nakalimutan ko. Mga kaibigan, sandali lang hanapin ko yung pabati sa atin baka makalimutan ko, nakakahiya naman. Ito, nais natin batiin si Ginoong Larry Enriquez sa Belgium. Na sila pala una pa nating na sumubaybay sa atin kaysa dun sa kanyang kapatid na si Bugi at si Weni Hoya ng Rancho Cordova, California. Nabati natin Mr. Larry Enriquez ng Belgium. Ayun. At ang kanyang, ano to? Wala. Ayun. Nauna pa raw si Kina Bugi at Weni Hoya ng California. Si Nelson Beblañas, si Tony Sabalsa Sr., Luz Bimin Romana, Ed Yumol Casquejo, Alexander Jigs Fernandez. Kanina nga pala, natanggap ko na yung nagpadala ng gitara sa akin. Ganda ng gitara ko. Ang problema, dahil sa hirap ng inabot ko kanina, parang humina itong aking braso. Hindi ko ngayon tsaka nanginig ako Sobrang excitement. Naulanan ako. Sipin mo, para akong probinsyanong tumatakbo rito, naglalakad. Buhat-buhat ko, malaking kahon. Naglalaman ng Taylor guitar. Sulit naman. Diba? Kahit nasira voice ko sa pagbubuhat. Sipin ninyo, mula post office hanggang bahay, binuhat ko. Walang sasakyan mga kaibigan. Sinagupa ko yung ulan. Kaya ngayon, medyo ako sinisinat ako at namamalat na ako. Diba? Ganun talaga Meron naman akong gitara. Ang ganda. Di ko nasasabihin. Galing sa nagpadala yan sa Los Angeles, California. Mga kaibigan. Kasi hindi ko na hinintay na dumating yung notice sa sobrang atat. Pagka-atat natin, pumunta na ako ron. Nakipag-usap na ako. Ayos naman. Wala man tayong binayaran, kundi salamat din kay Director Rolly Garcia ng Bureau of Customs. At saka si Captain Gutierrez
Ha? Si Marilyn Payak, nabanggit na natin ito, no? Si Daniel Villanueva at ang ating mga katropa, binabati natin. Si Boyet Potenciano ng San Diego, California, Franco Vallejo, Ramon Santos, Candy Heart Candy, Rosario Zapa, Eduardo Acosta, Martiniano Santiago, Mamu Moon, D. Mitchell, Manny Loyola, Marilyn Valencia Smith, Dean Eclar, Ruben Betia, Sierra Charlie Di Guzman, Bataan Pets, yan. Si Dan Macalinaw ay binabati po natin. Si Freddy Maige, Dani Arminta, tama ba yun? Armincia Araraw. Si Jerwin Lopez, Baste Sebastian. Yan po, mga kaibigan. Jeff Gabagat, Marvin Victoria, Brenda Espeleta, Alexander Jigs Fernandez, Antonio Arevalo, birthday din daw ni Raven Felice Ilindain. Happy birthday po Bukas pala yun, apo ni Ginong Antonio Arevalo. Bukas na natin babati, Mr. Arevalo, paalala nyo. Si Greg Belus Jr., Sierra Charlie Di Guzman, Efren Montes, idol natin, mga kaibigan. Napakagaling na singer hanggang ngayon. Si Ramon Santos, si ano to? Dali Reynaldo Isaga. Ayan. Merong araw na mabagal tayo magbase. Mga katropa natin, June Gases sa Guam, bokalista po ng Abracadabra. Siyempre si Walden Kihan Berry ng Guam, musician ng pamilya niyan. Nasa Guam sila. Sina Arlene Tañedo Barria, si Mon Barria sa Amsterdam. Sa Italy, si Buenos Dias Joel Diaz at Carolina Luge. Sa Japan, si Jorge Beichong. Si Ella Samson Albiar, nalilimutan natin madalas. Susana de los Santos, Rosita DC. Maraming salamat nga pala, belated happy birthday ulit. At salamat kay Rosita dun sa pinadala niyang handa nung isang araw. Masarap lahat. Walang hindi masarap. Mga kaibigan, dun sa, ito, nababasa ninyo, meron silang Barbecue Boss. Kontakin ninyo, hanapin nyo, nasa Facebook yan, di ba? Ngayon, ang sasarap ng pagkain, mga kaibigan. Hindi kayo, yung pansit, nako, ang sarap ng pansit canton. Paborito ko yun ngayon suman, nako, ang sarap din. Ewan ko lang, umitinda sila nun. Sarap ng suman. Iinit mo lang, i-steam mo. Ang sarap ng suman. Tsaka yung barbecue. Bueno, mga kaibigan, medyo kapos na tayo sa oras. Pasensya na, pati sa ating mga katropa, hindi na natin lahat nabanggit. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras.
Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At sa ating pong live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Walang nang aapit Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Benny Dolomite Antiporda. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo?